Sa unang bahagi ng ating kwento, nakilala natin si Jolie Veranara, isang ina, isang anak, at isang Pilipinong nangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit ang pangarap na iyon ay nauwi sa trahedya. Sa gitna ng desyerto ng Kuwait, natagpuan ang kanyang katawan, sunog, basag ang bungo, at may mga bakas ng karahasan. Hindi lang natin ipagpapatuloy ang kanyang kwento. Pagpapatuloy natin ang pananawagan. Ang tanong, paano natin pinoprotektahan ang mga tulad ni Jollibee sa panahon na mabilis na ang teknolohiya at komunikasyon? Ako si Bel, At ako si Cassie. at ito ang Kahon ng Misteryo, Mga Lihim sa Ibayong Dagat. Breaking news from Kuwait. The born body of Filipino domestic worker has been identified as Julie Veranara. The 17-year-old son of her employer is now in custody. Sa ika-27 ng Enero, taong 2023, dumating sa Pilipinas ang mga labi ni Jollibee. Hindi na siya umuwi bilang manggagawa, kundi bilang alingaungaw ng isang trahedya. Sabi niya, "Ma, uwi ako pagkatapos ng kontrata. Hindi ko alam, sa Kabaong na pala siya uuwi." Ang balita ay kumalat agad sa Facebook, Twitter, TikTok. Lahat nagtanong, hanggang kailan? At doon nagsimula ang labanan sa social media. Isang sagupaan ng emosyon, impormasyon, at katotohanan. Mula sa komento ng galit at tabag, lumabas ang mga boses ng mga kababayan nating OFW. Takot akong magising sa ganitong balita. Parang ako na rin si Jollibee. Ang trabaho namin ay hindi kasalan. Pero bakit parang kapalit ng pangarap namin ay buhay namin? Naaalala ko yung ano ko sa Pinas. Tuwing may ganitong balita, parang ayoko nang magtrabaho rito. Pero paano yung pamilya kong umaasa? Ang mga salitang ito, kahit sa social media lang nagmula, may mabigat na parang sigaw. Sigaw ng takot, pero may halong pag-asa. At sa mundo ng teknolohiya, minsan ang sigaw ng isa nagiging tinig ng libu-libo. Batay sa forensic report, si Jollibee Veranara ay buntis nang siya ay pinaslang. Ang salarin, isang menor de edad, at umamin umano ito matapos ang ilang oras na interogasyon. Isang bata ang pumatay ng isang ina. Isang buhay ang kintil ng isang batang hindi paganap na nakakaunawa ng mundo. Ayon sa mga eksperto, maraming kabataan sa ibang bansa ang lumalaki sa kulturang walang respeto sa kasamahay, lalo na kung Pilipino. At dito pumapasok ang papel ng komunikasyon. Ang mga OFW ay madalas nakikita bilang tagapagdala ng pera, pero hindi bilang mga taong may dignidad at emosyon. Kung mas maaga lang silang nakinig, kung may mas maayos lang na ganyan ng tulong, baka naligtas pa si Jollibee bago siya nawala. Totoo, ayon sa pamilya niya, ilang beses na siyang nagsabi sa chat na natatakot siya, pero walang umaksyon. Bago tayo magpatuloy, isang mahalagang paalala mula sa Ugnayan PH. Sa bawat kumusta, may nakatagong miss na kita. Kamusta? At sa likod ng okay lang ako, may bigat at pangamba. Lalo na para sa mga kababayan nating nasa malayo. Pero hindi kailangang sarilinin ng lahat. May handang makinig. Kami sa Ugnayan PH. Ligtas, maaasahan at laging bukas saan ka man sa mundo. Bisitahin ang www.ugnayanph.org. Ugnayan PH, dahil hindi ka nag-iisa
sa iyong paglalakbay. Hanggang sa dulo ng mundo. Salamat sa Ugnayan PH. Tunay nga, ang pakikinig ay isang uri ng pag-alaga. Ngayon, babalik tayo sa ating kwento. Ate, natatakot ako. Lagi niya akong pinapagalitan. Kahit wala akong mali, pinagsisigawan pa rin ako. Jul, sabihan mo yung agency mo. Hindi mo kailangang tiisin yan. Sinubukan ko na, ate. Pero sabi nila, magtiis ka na lang. Malapit na ang kontrata mo. Nakakatakot yan, Jul. Tumawag ka sa embassy. I-report mo na. Takot ako. Lagi niya ako sinusundan kahit sa kwarto. Sabi ko minsan, gusto ko lang magpahinga. Tapos, sinipa niya ako. Ano? Jul, pakiusap. Kung pwede, tumakas ka. Mag-message ka sa embassy ngayon. Baka bukas, hapon pa lang dito. Pag natulog siya, itatago ko yung cellphone ko sa ilalim ng unan. Jul, promise mo ha? Promise mo mag-message ka ulit bukas. Oo. Oo, ate. Magme-message ako. Salamat ha. Ingat din kayo riyan. Ngunit hindi na dumating ang mensahe kinabukasan. Ang huling scene sa chat ay alas 12 ng gabi. At doon na natapos ang tinig ni Jollibee. Hindi dahil sa wala siyang gustong sabihin, o hindi dahil walang gustong makinig. Sabay-sabay ang sigaw. Hustisya para kay Jollibee. Mula sa digital world, lumipat ang panaghoy ng bayan sa totoong lansangan. Sa tindi ng damdamin ng mga Pilipino, mga hashtag ang naging sandata. Hashtag Justice for Jollibee and hashtag Protect our OFWs. Mga salitang ginamit para marinig ng mundo ang kirot na matagal nang nilulunok ng marami. Massive protests erupted. Social media. The Philippines temporarily halts OFW deployment to Kuwait. Sa bawat share, may pag-asa. Sa bawat comment, may nakikisimpatsya. Ngunit, sa bawat click, may bigat din na responsibilidad. Pero habang nagbabasa ako ng mga komento, may mga maling detalye. May nag-aaway at doon ko na-realize ang digital space ay parang tabloid ng damdamin. Mabilis kumalat, parang hindi laging tama. Tama ka. Ang galit ay madaling ibahagi. Pero ang katotohanan, kailangan ng tapang, tiyaga, at tamang salita. Hindi ko siya kilala pero parang ako yung nawalan. Gusto kong patunayan, hindi lang kami tagapagpadala ng pera. Kami rin ay may dignidad. Sa gitna ng ingay ng internet, unti-unting lumitaw ang panibagong boses, ang boses ng mga Pilipinong naninindigan, hindi lang nagluluksa. Ito ang diwa ng komunikasyon, ang kapangyarihang magbuklod ng puso't adikain. At bilang mga estudyante ng TCM, tayo ang magiging tulay ng impormasyon at hindi tulay ng intriga. Ang sigaw ng bayan ay hindi lang para kay Jollibee. Ito ay sigaw ng bawat Pilipinong nangingibang bansa. Umaasang marinig, mauunawaan, at mapoprotektahan. The court finds accused guilty of murder. Considering his age, he shall serve under the juvenile law of Kuwait. Marami ang nagsabing, hustisya na. Pero sa pamilya ni Jollibee, parang kulang pa rin. Hindi na namin siya mababalik. Pero sana wala nang masusunod. Huwag niyo na kaming kaawaan. Pakinggan niyo lang sana. Ang hustisya ay hindi lang hatol. Ito ay pagkilos sa loob at sa labas ng korte. At dito pumasok ang malaking pagbabago.
Simula ngayon, mas hihigpitan ang background check sa mga employer, magkakaroon ng 24/7 digital support hotline para sa mga OFW. Kung natatakot ka, tumawag ka. May makikinig. Hindi mo kailangan mag-isa. Ang teknolohiya, minsang naging saksi sa sigaw ng tulong, ngayon ay nagiging tulay para sa kaligtasan. Nahalala ko pa nung nag-chat siya. Sabi ko, Jollibee, tiisin mo lang, ilang buwan na lang. Ngayon, gusto kong sabihin na, sana hindi mo na lang tiniis. Sana sinabi mo lahat. At iyon ang aral sa ating lahat. Ang katahimikan ay hindi kabayanihan. Minsan, ito ang dahilan ng pagdurusa. Sa dulo ng disyerto, natagpuan si Jollibee. Hindi bilang biktima lamang, kundi bilang simbolo ng pananawagan na ang bawat Pilipino, nasaan man sa mundo, ay karapat-dapat irespeto, may seguridad at pagmamahal. Ang hustisya ay hindi nagtatapos sa hatol. Ito ay nagsisimula sa pagkilos nating lahat. Ang kwento ni Jollibee Ranara ay hindi lang basta krimen. Isa itong paalala na sa likod ng bawat padala ay pawis, luha at panganib. At bilang mga kabataang nag-aaral ng komunikasyon, tungkulin nating gawing sandata ang salita, hindi para manira, kundi para magpagaling. Para kay Jollibee at sa libu-libong katulad niya na patuloy lumalaban kahit malayo sa tahanan, naway maging simula ito ng mas bukas na pag-unawa at mas maingay na panawagan para sa dignidad ng bawat Pilipino. Ako si Bryle. At ako si Cassie. Hanggang sa muli, dahil sa kahon ng misteryo, Bawat kahon may kwento. Hindi lahat masaya ang dulo.